May isang bagay na ayaw pag-usapan ng karamihan, pero kayang burahin ang ipon mo sa loob lang ng ilang araw. Kapag nagkaroon ng giyera o matinding krisis sa mundo, unang naapektuhan hindi ang sundalo kundi ang pera ng ordinaryong tao. Isang iglap lang pwedeng magsara ang bangko, bumagsak ang negosyo, at mawalan ng halaga ang perang matagal mong pinaghirapan. Maraming Pilipino ang naniniwala na malayo ang giyera sa buhay nila. Pero ang totoo, kahit walang putok ng baril sa paligid mo, pwede ka pa ring maubusan ng pera. Kung hindi ka handa, pwedeng isang umaga na lang magising ka na hindi mo na magamit ang sarili mong ipon sa tuwing may kaguluhan sa mundo. Ang unang gumagalaw ay hindi ang mga sundalo, kundi ang ekonomiya. Tumataas ang presyo ng pagkain, bumababa ang halaga ng pera, at nahihirapan ang mga negosyo na kumita. Ang mga taong walang plano ang kadalasang nauubusan ng ipon, habang ang mga handa ay mas lalo pang yumayaman. Hindi ito pananakot kundi realidad na nangyari na sa maraming bansa at pwede ring mangyari kahit kailan. Ang tanong ngayon ay, handa ka ba kung dumating ang panahong kailangan mong iligtas ang sarili mong pera? Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang usapan na ito ay para sa mga taong may ipon, may negosyo, may trabaho, o kahit nagsisimula pa lang magbuo ng kanilang kinabukasan. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang pera mo. Dahil sa panahon ng giyera, pareho lang pwedeng mawala ang lahat kung wala kang tamang gagawin. Maraming Pilipino ang sanay mag-ipon, pero hindi sanay magprotekta ng ipon kapag may matinding krisis. Ang mga may alam kung paano iligtas ang kanilang pera ang siyang mas nakakasurvive sa kahit anong sakuna. Ito ang kaalaman na kadalasang natututunan lang kapag huli na ang lahat, kaya mas mabuting alam mo na ngayon pa lang. Pag-uusapan natin ang 7 bagay na dapat gawin para hindi mawala ang pinaghirapan mo kapag dumating ang panahon ng giyera o matinding kaguluhan sa mundo. Ito ay hango sa mga totoong nangyari sa iba-ibang bansa kung saan maraming tao ang nawalan ng ipon dahil hindi sila handa. Malalaman mo kung saan mas ligtas ilagay ang pera, ano ang mga desisyong delikado, at paano mag-isip ang mga taong marunong sa pagprotekta ng yaman. Kung ayaw mong maubos ang ipon mo sa isang krisis na hindi mo inaasahan, kailangan mong maintindihan ang mga bagay na ito. Una, huwag ilagay ang lahat ng ipon sa iisang lugar kapag may banta ng giyera. Maraming tao ang pakiramdam nila ay ligtas na sila basta may pera sa bangko. Pero nagbabago ang sitwasyon kapag may malaking kaguluhan na nangyayari sa mundo. Kapag nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, unang naapektuhan ang sistema ng pera bago pa maramdaman ang epekto sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon na kahit may laman ang account mo, ay hindi mo agad ito makuha dahil may mga limitasyon na ipinapatupad. Hindi ito kwento lamang dahil nangyari na ito sa iba-ibang bansa na nakaranas ng matinding krisis sa ekonomiya. Ang taong may kaalaman sa pera ay hindi lang nag-iipon kundi naghahanda kung paano po protektahan ang ipon kapag may hindi inaasahang pangyayari. Kapag maraming tao ang sabay-sabay na naglabas ng pera sa bangko, nagkakaroon ng problema ang sistema dahil hindi lahat ng deposito ay nakaimbak bilang cash. Ito ang dahilan kung bakit minsan naglalagay ng kontrol ang mga bangko at gobyerno upang hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya. Sa ganitong sitwasyon, kahit gustuhin mong kunin ang buong ipon mo, ay hindi mo ito basta-basta magagawa. Ang mga hindi handa sa ganitong pangyayari ang kadalasang nahihirapan dahil wala silang ibang mapagkukunan. Ang may plano ay hindi nagugulat dahil alam niya na posible itong mangyari kahit hindi pa nagkakaroon ng gulo sa sariling bansa. Isang matalinong paraan ng pag-iingat ng pera ay ang paghahati nito sa iba-ibang lalagyan upang may magamit ka sa kahit anong sitwasyon. May mga taong nagtatabi ng cash, may inilalagay sa bangko, at may inilalagay sa mga bagay na may halaga kahit bumagsak ang pera. Hindi ito pagiging praning, kundi pagiging handa sa mga bagay na hindi kontrolado ng ordinaryong tao. Kapag may problema ang isang sistema, may iba ka pang aasahan dahil hindi mo inilagay sa iisang lugar ang lahat. Ang ganitong pag-iisip ang madalas ginagawa ng mga taong nakaranas na ng matinding hirap sa buhay. Sa panahon ng kaguluhan, mabilis magbago ang takbo ng ekonomiya at pwedeng magtaasan ang presyo ng pagkain, gasolina
at iba pang pangangailangan. Kung hindi mo makuha agad ang pera mo, mahihirapan kang bumili kahit may ipon ka pa sa papel. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang may hawak kang pera na pwede mong gamitin anumang oras. Hindi kailangang ilabas lahat, pero kailangan may bahagi na nasa kontrol mo. Ang simpleng paghahanda na ito ang pwedeng magligtas sa iyo at sa pamilya mo kapag dumating ang mahirap na panahon. Ang pag-iingat ng pera ay hindi lang tungkol sa pagdadagdag ng ipon, kundi tungkol sa pagprotekta sa pinaghirapan mo sa mahabang panahon. Maraming tao ang nagsisisi lamang kapag naranasan na nila ang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Ikalawa, magtabi ng sapat na cash na madaling magamit sa oras ng emergency. Hindi lahat ng sitwasyon ay kayang solusyonan ng card, online transfer o digital wallet, lalo na kung may matinding krisis na nangyayari sa mundo. Kapag nagkaroon ng giyera o malaking problema sa ekonomiya, may posibilidad na maapektuhan ang signal, internet, at kahit ang operasyon ng mga bangko. Kung ang lahat ng pera mo ay nasa digital lamang, mahihirapan kang gumastos kapag hindi gumagana ang sistema. May mga bansa na nakaranas na hindi gumana ang ATM at hindi makapaglabas ng pera ang mga tao kahit may laman ang kanilang account. Ang taong may nakahandang cash ay mas nakakagalaw agad dahil may hawak siyang pwedeng gamitin anumang oras. Kapag may kaguluhan, unang nagkakaproblema ang supply ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan dahil maraming negosyo ang nahihirapan sa operasyon. Sa ganitong sitwasyon, mas pinapaboran ng mga tindahan ang bayad na cash kaysa sa ibang paraan ng pagbabayad. Hindi dahil ayaw nila ng digital, kundi dahil gusto nilang siguradong may matatanggap silang totoong pera. Kung wala kang cash na hawak, pwedeng hindi ka makabili kahit may pera ka sa bangko o sa online account. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang may nakatabing perang papel na pwede mong gamitin agad. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ilabas lahat ng ipon mo sa bangko dahil delikado rin kung puro cash lang ang hawak mo. Ang mas tamang gawin ay magtabi ng sapat na halaga na kayang tumagal ng ilang linggo o kahit ilang buwan kung kinakailangan. Ang perang ito ay para sa pagkain, gamot, pamasahe at iba pang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Mas mabuting may nakahanda kaysa manghiram sa oras na pati ibang tao ay naghihigpit din ng gastos. Ang paghahanda ng cash reserve ay simpleng hakbang pero napakalaking tulong kapag dumating ang hindi inaasahan. May mga pagkakataon din na kahit bukas ang bangko ay nililimitahan kung magkano lang ang pwede mong kunin sa isang araw. Kung doon ka palang kukuha kapag kailangan mo na, pwedeng kulangin ang makukuha mo para sa pangangailangan ng pamilya mo. Ang mga taong may nakatabing pera ay hindi gaanong nag-aalala dahil may magagamit sila habang maayos pa ang sitwasyon. Ang ganitong klaseng paghahanda ay ginagawa ng mga taong sanay mag-isip para sa pangmatagalang seguridad. Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging responsable sa kinabukasan. Ang tunay na pagiging handa ay makikita sa mga simpleng desisyon na ginagawa mo habang tahimik pa ang lahat. Ang pagtatabi ng cash ay hindi para sa takot, kundi para sa kapanatagan ng loob kapag may nangyaring hindi inaasahan. Kapag alam mong may magagamit ka anumang oras, mas nagiging kalmado ka kahit may balitang nakakatakot sa paligid. Ang pera na madaling makuha ay nagbibigay ng lakas ng loob sa panahon na maraming tao ang nagpapanik. Ito ang ikalawang hakbang na makakatulong para maprotektahan mo ang sarili mong pera sa gitna ng matinding kaguluhan. Ikatlo, iwasan ang lahat ng utang hanggat maaari bago dumating ang malaking krisis. Kapag tahimik ang takbo ng ekonomiya, madaling umutang dahil may trabaho, may negosyo, at may regular na pumapasok na pera. Nagiging kampante ang maraming tao na kaya nilang bayaran ang hulugan buwan-buwan dahil sanay sila sa normal na sitwasyon. Pero kapag nagkaroon ng giyera o matinding problema sa mundo, unang naapektuhan ang kita ng tao. May mga kumpanya na nagsasara, may mga negosyong nalulugi, at may mga empleyadong biglang nawawala ng trabaho. Kung may malaki kang utang sa ganitong panahon, mas lalo kang mahihirapan dahil tuloy-tuloy pa rin ang bayarin kahit huminto ang kita mo. Ang utang ay parang mabigat na dala na lalong bumibigat kapag nagiging magulo ang paligid. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, mas kumukonti ang natitirang pera para pambayad sa obligasyon. May mga tao na napipilitang ibenta ang kanilang gamit o lupa para lang makabayad sa hiniram nila. Ang iba naman ay napupunta sa mas malaking problema dahil napipilitang umutang ulit para lang makaraos
Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong sa pera ay unti-unting binabawasan ng utang habang maayos pa ang sitwasyon. Kapag wala kang utang, mas malaya kang makakagalaw kahit bumagal ang takbo ng ekonomiya. Hindi mo kailangang mag-alala sa due date habang iniisip mo kung saan kukuha ng panggastos sa araw-araw. Ang perang kinikita mo ay magagamit mo para sa pamilya mo at hindi mapupunta sa interes at penalty. Mas nagiging matatag ang loob ng isang tao kapag alam niyang wala siyang hinahabol na bayarin. Ito ang klase ng kalagayan na gusto ng maraming tao, pero kakaunti lang ang naghahanda para makamit ito. May mga taong nagsasabing normal lang ang may utang. At totoo naman ito sa maraming pagkakataon. Pero iba ang usapan kapag ang mundo ay nasa hindi siguradong kalagayan at pwedeng magbago ang lahat sa maikling panahon. Ang dating kayang bayaran ay pwedeng maging napakabigat kapag lumiit ang kita o tuluyang nawala ang trabaho. Kaya habang may pagkakataon pa, mas mabuting bawasan ang obligasyon kaysa dagdagan pa ito. Ang disiplina sa pag-iwas sa utang ay isang paraan para hindi ka madaling mabagsak kapag dumating ang matinding pagsubok. Ang taong walang utang ay mas may kontrol sa kanyang desisyon kahit may kaguluhan sa paligid. Hindi siya napipilitang tumanggap ng kung anong trabaho o magbenta ng mahalagang ari-arian dahil lang sa bayarin. Mas nakakagawa siya ng tamang hakbang dahil hindi siya minamadali ng sitwasyon. Ang kalayaan sa utang ay isang malaking proteksyon lalo na sa panahon na hindi sigurado ang kinabukasan. Ito ang ikatlong bagay na dapat mong tandaan kung gusto mong manatiling matatag ang iyong pera kahit magulo ang mundo. Ika-4, mag-invest sa mga bagay na may tunay na halaga kahit bumagsak ang pera. May mga panahon sa kasaysayan na ang papel na pera ay biglang nawawala ng halaga kapag bumabagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Kapag may matinding kaguluhan sa mundo, pwedeng tumaas ang presyo ng bilihin habang ang halaga ng sahod at ipon ay hindi na sapat. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong hindi lang nagtatago ng pera, kundi naglalagay din sa mga bagay na may sariling halaga. Ang mga ari-arian na may tunay na gamit ay kadalasang mas tumatagal kahit may problema sa sistema ng pananalapi. Ang ganitong paraan ng pag-iingat ay matagal nang ginagawa ng mga taong sanay sa pagharap sa krisis. Isa sa halimbawa nito ay lupa, pagkain, mahahalagang metal, at mga kagamitan na laging kailangan ng tao kahit anong mangyari. Kapag magulo ang sitwasyon, ang mga bagay na may silbi sa araw-araw ang mas hinahanap kaysa sa pera na mabilis magbago ang value. May mga bansa na nakaranas na halos walang halaga ang pera, pero ang may lupa at pagkain ay hindi gaanong nahirapan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong bumili agad ng mamahaling bagay, kundi unti-unting maglagay sa mga may tunay na pakinabang. Ang mahalaga ay may bahagi ng yaman mo na hindi nakadepende sa bangko o sa galaw ng ekonomiya. Ang pag-invest sa may halaga ay hindi para yumaman agad, kundi para may masasandalan kapag may matinding pagbabago. Ang taong may ibang mapagkukunan ay hindi agad natitinag kahit bumaba ang halaga ng pera. Mas may kumpiyansa siyang magdesisyon dahil alam niyang hindi lang sa cash nakaasa ang kanyang seguridad. Ito ang uri ng pag-iisip na karaniwan sa mga taong matagal nang nag-iingat sa kanilang pinaghirapan. Habang maaga pa, mas madaling maghanda kaysa kapag nagsimula na ang problema. May mga tao na lahat ng ipon ay nasa savings lamang at umaasa na mananatiling maayos ang sistema. Walang masama sa pag-iipon, pero kulang kung wala kang ibang pinaghuhugutan ng halaga. Kapag nagkaroon ng matinding krisis, ang may iba-ibang asset ang mas nakakaraos kaysa sa iisa lang ang hawak. Ang diversification ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa kahit sinong gustong maging handa. Kahit maliit ang simula, ang mahalaga ay may hakbang kang ginagawa para sa mas matatag na kinabukasan. Ang pera ay mahalaga, pero mas mahalaga ang mga bagay na may silbi. Kahit anong mangyari sa ekonomiya, kapag may hawak kang asset na kailangan ng tao araw-araw, hindi ka agad mawawalan ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit ang mga marunong sa pera ay hindi lang nag-iipon, kundi naglalagay din sa mga bagay na tumatagal. Ang ganitong paghahanda ay nagbibigay ng mas matibay na proteksyon, lalo na sa panahon ng giyera o matinding kaguluhan. Ito ang ika-4 na hakbang para masigurong hindi basta mawawala ang pinaghirapan mo kahit magbago ang takbo ng mundo. Ika-5,
Siguraduhing may sapat na pagkain at pangunahing supplies na nakahanda sa bahay. Kapag may malaking kaguluhan sa mundo, hindi lang pera ang nagiging problema, kundi pati ang availability ng pagkain at mga basic na pangangailangan. May mga pagkakataon na kahit may pera ang tao, ay nahihirapan pa rin bumili dahil kulang ang supply sa mga tindahan. Kapag nag-panic buying ang maraming tao, mabilis na uubos ang stocks at tumataas ang presyo ng mga produkto. Ang hindi nakapaghanda ay napipilitang bumili ng mahal o kaya ay mawalan ng mabibili. Ang may nakatabing pagkain at gamit ay mas kampante kahit may balitang hindi maganda sa paligid. Hindi kailangan punuin ang bahay ng sobra-sobrang supplies, pero mahalagang may sapat na tatagal ng ilang linggo o higit pa. Ang mga simpleng bagay tulad ng bigas, dilata, noodles, tubig, gamot at kuryente backup ay malaking tulong kapag may emergency. Sa panahon ng krisis, ang mga ganitong bagay ang unang hinahanap ng lahat, kaya mabilis silang nawawala sa mga tindahan. Kung may nakahanda ka na, hindi mo kailangang makipagsiksikan o magpanik para lang makabili. Ang paghahandang ito ay nagbibigay ng katahimikan ng isip kahit magulo ang sitwasyon. May mga bansa na nakaranas ng digmaan kung saan hindi agad nakalabas ang mga tao para mamili dahil sa delikadong kalagayan. Sa ganitong sitwasyon, ang may stock sa bahay ang mas nakakasurvive habang naghihintay na bumalik sa normal ang paligid. Hindi lang ito para sa gera kundi para rin sa bagyo, lindol, at iba pang sakuna na pwedeng mangyari anumang oras. Ang paghahanda ng supplies ay hindi pagiging paranoid kundi pagiging responsable sa pamilya. Mas mabuting handa kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Kapag alam mong may pagkain at gamit sa bahay, hindi ka madaling matakot kahit may naririnig kang balitang nakakabahala. Ang pera ay mahalaga, pero sa panahon ng kaguluhan mas mahalaga ang may makakain at may magagamit araw-araw. Maraming tao ang may ipon pero nahirapan pa rin dahil wala silang naihandang pangangailangan. Ang simpleng pag-iimbak ng essentials ay malaking tulong para hindi ka ma-stress kapag may krisis. Ito ang isa sa mga bagay na madalas nakakalimutan ng marami habang maayos pa ang lahat. Ang pagiging handa sa pagkain at supplies ay parte ng pagprotekta sa pera mo dahil hindi ka mapipilitang gumastos ng sobra sa oras ng panik. Kapag kulang ang supply sa labas, ang presyo ay tumataas at mas mabilis maubos ang ipon. Kung may nakatabi ka na, hindi mo kailangang bumili sa mahal na halaga. Ang ganitong disiplina ay ginagawa ng mga taong sanay mag-isip para sa pangmatagalang seguridad. Ito ang ikalimang hakbang para manatiling matatag ang buhay mo kahit dumaan ang mundo sa matinding pagsubok. Ika-6, magkaroon ng ekstra na pagkakakitaan na hindi nakadepende sa iisang trabaho. Maraming tao ang umaasa lamang sa isang source ng kita dahil sapat naman ito habang maayos ang takbo ng ekonomiya. Nagiging komportable ang buhay kapag siguradong may sahod o may pumapasok na pera bawat buwan. Pero kapag nagkaroon ng giyera o matinding krisis, isa sa unang naaapektuhan ay ang trabaho at negosyo. May mga kumpanya na napipilitang magbawas ng empleyado at may mga negosyo na tuluyang nagsasara. Kung iisa lang ang pinagkukunan mo ng pera, mas malaki ang posibilidad na mahirapan ka kapag biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga taong handa sa ganitong klaseng pangyayari ay may iba pang paraan para kumita kahit mawalan sila ng pangunahing trabaho. Hindi kailangang malaki agad ang extra income. Ang mahalaga ay may pangalawang mapagkukunan na pwede mong sandalan. May iba na nagbebenta online, may sideline, may maliit na negosyo o may skill na pwede nilang pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Kapag may krisis, ang may iba't ibang paraan ng kita ang mas nakakaraos kaysa sa nakaasa lamang sa iisang sweldo. Ito ang klase ng paghahanda na nagbibigay ng dagdag na seguridad sa panahon na hindi sigurado ang lahat. Sa panahon ng kaguluhan, hindi mo kontrolado kung magsasara ang kumpanya o bababa ang kita ng negosyo. Pero kontrolado mo kung maghahanda ka ng ibang paraan para kumita habang maayos pa ang sitwasyon. Ang maliit na sideline ngayon ay pwedeng maging pangunahing kabuhayan kapag nagkaroon ng problema. Maraming tao ang nagsasabing maghahanap na lang sila kapag kailangan na. Pero kadalasan huli na kapag nandyan na ang krisis. Mas mabuting may nakahanda kaysa magsimula sa wala habang nahihirapan ang lahat. Ang pagkakaroon ng extra income ay hindi lang para dumami ang pera, kundi para hindi ka madaling matakot kapag may nangyaring hindi inaasahan. Kapag alam mong may iba ka pang pagkukunan,
Mas nagiging matatag ang loob mo kahit may balitang nakakatakot. Ang stress ay mas mabigat kapag wala kang alam na paraan para kumita kung sakaling mawala ang kasalukuyang trabaho. Ang taong may maraming skill at pinagkakakitaan ay mas flexible sa kahit anong sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga marunong sa pera ay hindi nakukontento sa iisang source lamang. Ang tunay na seguridad sa panahon ng giyera ay hindi lang nasa dami ng ipon, kundi nasa kakayahan mong kumita kahit magulo ang mundo. Ang may extra na pagkakakitaan ay may mas malaking chance na makabangon kahit may malaking problema. Habang maaga pa, mas madaling mag-aral ng bagong skill kaysa kapag kailangan mo na agad ng pera. Ang paghahanda sa kita ay kasing halaga ng paghahanda sa ipon. Ito ang ika-6 na hakbang para manatiling matatag ang buhay mo kahit dumaan ang mundo sa matinding pagbabago. Ika-7. Panatilihing kalmado ang isip at iwasan ang panic decisions kapag may krisis, kapag may balitang giyera o matinding problema sa mundo. Mabilis kumalat ang takot at maraming tao ang gumagawa ng padalos-dalos na desisyon. May mga naglalabas ng lahat ng pera, may bumibili ng kung ano-ano at may nagbebenta ng ari-arian kahit lugi dahil sa kaba. Ang ganitong kilos ay kadalasang nagdudulot ng mas malaking problema kaysa sa mismong krisis. Ang taong hindi marunong kumalma ay madaling maubusan ng pera dahil sa maling desisyon. Sa panahon ng kaguluhan, ang malinaw na pag-iisip ang isa sa pinakamahalagang kayamanan na dapat mong ingatan. Hindi lahat ng naririnig sa balita o nakikita sa social media ay dapat agad paniwalaan. Kapag maraming haka-haka, mas lalo lang natatakot ang tao at napipilitang gumawa ng hakbang na hindi pinag-isipan. May mga pagkakataon na ang panik ng tao ang nagpapalala sa sitwasyon kaysa sa totoong problema. Ang marunong maghintay at mag-aral muna ng impormasyon ay mas nakakaiwas sa pagkakamali. Ang pagiging kalmado ay nagbibigay ng pagkakataon na makapagdesisyon ng tama kahit may pressure sa paligid. Sa larangan ng pera, ang padalos-dalos na galaw ay pwedeng magdulot ng malaking pagkawala. May mga taong naglalabas ng investment sa maling oras at hindi na nakakabawi. May iba naman na bumibili sa sobrang taas ng presyo dahil natatakot silang maubusan. Ang may disiplina sa sarili ay hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Ang kontrol sa sarili ay malaking proteksyon laban sa maling financial decisions. Kapag may krisis, mahalagang may plano ka na sinusunod kaysa sumabay sa ginagawa ng karamihan. Ang may malinaw na strategy ay hindi agad natitinag kahit may balitang nakakatakot. Mas nakakapag-isip siya ng maayos dahil alam niya kung ano ang dapat gawin sa bawat sitwasyon. Ang walang plano, ang kadalasang naguguluhan at napupunta sa maling hakbang. Ang paghahanda ng isip ay kasing halaga ng paghahanda ng pera. Ang taong marunong kumalma ay mas matagal maubusan ng lakas, pera at pag-asa kahit mahirap ang panahon. Hindi niya sinasayang ang ipon sa takot at hindi rin siya gumagawa ng desisyon na pagsisisihan niya. Sa gitna ng kaguluhan, ang malinaw na isip ang nagbibigay ng direksyon kung ano ang dapat gawin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga handang tao ay mas nakakaraos kaysa sa mga madaling mataranta. Ito ang ika-7 hakbang para maprotektahan mo ang sarili mo at ang pera mo kahit dumaan ang mundo sa matinding giyera o krisis. Akala ng karamihan ng giyera ay para lang sa mga sundalo, pero ang totoo unang tinatamaan nito ay ang bulsa ng ordinaryong tao. Isang malaking krisis lang ang kailangan para magbago ang presyo ng bilihin, mawalan ng trabaho ang marami, at maubos ang ipon na inabot ng maraming taon bago mabuo. Hindi mo kailangang marinig ang putok ng baril para maramdaman ang epekto ng kaguluhan dahil kahit malayo ang laban, ramdam ito sa pera, negosyo at pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong walang paghahanda ang kadalasang pinaka-nahihirapan kapag dumating ang panahon na hindi na normal ang takbo ng mundo. Pero ang may kaalaman at may plano ay mas may pagkakataon na manatiling matatag kahit gaano pa kalaki ang problema. Ang 7 bagay na napag-usapan ay hindi lang para sa panahon ng giyera, kundi para sa kahit anong krisis na pwedeng dumating nang hindi mo inaasahan. Ang pag-iingat sa pera, pag-iwas sa utang, paghahanda ng supplies, at pagkakaroon ng ibang pagkakakitaan ay mga hakbang na kayang gawin ng kahit sino. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging handa. Kailangan mo lang maging disiplinado
at marunong mag-isip para sa kinabukasan. Maraming tao ang nagsisisi kapag nandyan na ang problema dahil doon pa lang sila nagsisimulang maghanda. Mas mabuting kumilos habang maayos pa ang lahat kaysa matakot kapag huli na ang panahon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahan mong protektahan ito sa oras ng kaguluhan. Ang mundo ay pabago-bago at walang sino man ang makakasigurado kung kailan darating ang susunod na matinding pagsubok. Pero ang taong handa ay hindi basta-basta natitinag dahil alam niya kung paano aalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Gamitin mo ang mga aral na ito habang tahimik pa ang sitwasyon para hindi ka mabigla kapag nagbago ang lahat. Ang kaalaman na natutunan mo ngayon ay pwedeng maging dahilan kung bakit mananatili kang matatag kahit dumaan ang mundo sa matinding krisis.